Jeremias, Kabanata 10. Mga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh. Ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Ang dinidiyos nila'y hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutian ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakakapagsalita. Pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh. Ikaw ay makapangyarihan. Walang kasindakila ang iyong pangalan. Sino ang hindi matatakot sa iyo? Ikaw na hari ng lahat ng bansa. Karapat dapat lamang na ikaw ay katakutan. Kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa ring makakatulad sa iyo. Silang lahat ay pawang, hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyos ang kahoy? Ang kanilang Diyos-Diyos ay binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng gintong mula sa Upaz. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay. Pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula na hinabi naman ng mga habing sanay. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong poot. Sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan. At iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Pagkarinig sa kanyang utos, umugong ang mga tubig sa kalangitan. Napagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagagawa niyang pakislapin ang kidlat sa gitna ng ulan at nagpapaihip sa hangin mula sa kublihan nito. Sa harapan niya, ang bawat tao'y mistulang mangmang. Malalagay sa kahihiyan bawat panday, sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Sila'y walang silbi, sapagkat likha lamang ng pandaraya. Wawasakin silang lahat ni Yahweh. Ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob. Siya ang may likha ng lahat ng bagay, at pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga taga-Jerusalem na napapaligiran ng kaaway, ipunin ninyo ang inyong mga ari-arian. Palalayasin na kayo ni Yahweh at ipapatapon sa ibang lupain. Pahihirapan kayong lahat hanggang sa walang matira. Ito ang sabi ni Yahweh. At dumaing naman ang mga taga-Jerusalem. Napakatindi ng parusa sa amin. Hindi gumagaling ang aming mga sugat. Akala namin ito'y aming matitiis.
ang aming mga tolda ay nawasak. Napatid na lahat ang mga lubid. Ang aming mga anak ay naglayas ang lahat. Walang natira upang mag-ayos ng aming tolda. Wala isa mang magsasabit ng mga kortina. At sumagot si Jeremias, ang aming mga pinunoy, pawang mga hangal. Hindi sila sumangguni kay Yahweh, kaya hindi sila naging matagumpay. At ang mga tao'y nagsipangalat. Makinig kayo! May dumating na balita. Nagkakagulo sa isang bansang nasa hilaga. Ang kanilang hukbo ang pupuksa sa mga lunsod ng Huda. At ito'y magiging disyerto, tahanan ng mga asong gubat. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Ituwid mo ang iyong bayan, O Yahweh, ngunit huwag naman sana kayong maging marahas. Huwag kaming parusahan sa panahong kayo'y napupuot na siyang magiging wakas naming lahat. Ibaling mo ang iyong puot sa mga bansang ayaw kumilala sa iyo at sa mga taong hindi tumatawag sa iyong pangalan. Pinatay nila ang mga anak ni Jacob at winasak ang kanilang lupain.